Yo, welcome to Pimp Your Food. Nagre-request sa nating viewer na si Neljen na gumawa ako ng kinilaw na pusit with lato. Saktong-sakto may nakita ko sa palengke na itong seaweed at itong pusit na native ang ating gagamitin sa ating kinilaw. Maglalagay na rin ako ng hipon para masarap, no? Madali lang to. Tara, gawin natin. Alright, simulan natin sa paghugas ng ating seaweed, no? Or lato or arroset. Yan. Pwede na yan kainin rekta galing sa dagat, pero dahil paninda yan, no? Deliver yan, tapos maraming tao na nakahawak dyan, hugasan lang natin, di ba, para malinis. Alright, pagka hugas natin, pwede na natin yan i-set aside. Sunod naman natin i-prepare ang ating hipon. Hugasan lang din natin, no? At dahil ito'y kinilaw, tatanggalin natin yung ulo at yung shell, no? Yung ulo na matatanggal natin sa pusit, magagamit pa natin yan sa mga sabaw, no? O kung saan man, malasa kasi yan, kaya itatabi ko, no? Pwede natin yan magamit pa. Pero yung balat or yung shell nitong hipon, yun na itatapon ko. Alright, balatan lang natin ang ating hipon, tapos tatanggalin ko yung i-devein natin yan. Alisin natin yung poop ng pusit, ay ng hipon. Ayan. Dahil naka-record to, kaya ko i-devein. Pero kung hindi to naka-record, hindi ko na yan gagawin. Kaya kayo bahala. Wala namang problema kung anong mas trip nyo. Ayan, lagay natin sa running water para siguradong malinis. Dapat malinis talaga, dapat lahat ng ingredients nito. Kasi kinilaw, hindi na natin lulutuin. Importante yan. Yung puset, hugasan lang din natin. Tapos linisin, tanggalin natin yung film. Tanggalin natin yung nasa loob. Gangin yung fingerin nyo yung butas. Tanggalin nyo yung tinta at yung laman ng pusit. No? Tapos sa bandang ulo, aalisin din natin yung kanyang ngipin. Yung mata, aalisin ko rin yan, mamaya papakita ko. Yung balat, hindi ko natanggalin. Yung iba tinatanggal yan, kayo na pong bahala. Malansa daw kasi yan, no? Pero sa experience ko kasi, malansa yung balat dun sa mga pusit kalawang. Pero dito sa native, hindi naman. Alright, prepare natin ang ating hipon. Hiwain lang natin ng maliliit. Yan, dahil nga para madali lang siya maluto sa suka, no? Ayaw nyo nga pala ng pusit, pwede naman yan, puro hipon lang, masarap din yan. Pero samahan nyo na ng pusit, masarap yung pusit. Alright, sa ulo ng hipon, tulad ng sinabi ko kanina, tatanggalin ko yung mata. Kung ayaw nyo tanggalin yung mata, wala naman magbabawal sa inyo, huwag nyo alisin. Pagdating sa galamay, ayan, hiwain ko lang sa dalawa. Ayan. Pagdating naman sa katawan ng ating pusit, hihiwain ko lang into rings na medyo maninipis. No, kasi nga, rekta lang to, lulutuin lang natin sa suka para maluto talaga siya sa suka, mabilis lang, no? Yung iba kasi pinapakuluan yan saglit bago ikilaw, pero ako hindi na. Ayan, rekta natin yan, lulutuin lang natin sa suka. Alright, yan, nahiwa na natin ang ating pusit at hipon. Pwede na tayong magtimpla. Hindi ko na pinakita na hiniwa ko yung ibang ingredients, no, yung mga aromatics na natin. Hindi na. Ayan, sa malukong nalalagyan, lagay natin ang ating pusit, ang ating hipon. Gagamit ako dito ng sukang paumbong na binabarang ko ng bawang at sili. Naku, sarap niyan. 1/4 cup. Sukang Ilocos, gagamit ako dito. 1/4 cup din. Masarap din yan. Hindi yan toyo. Sukang Ilocos yan. Ganyan talaga kulay niyan. Tapos, kalamansi. Tansyahan na lang, no? Season natin yan ng asin at ng paminta. Haluin lang natin saglit. Next, lagay na natin yung mga gulay natin. Ito, maraming luya ako maglagay sa kinilaw, no? Tapos hiniwa ko ng maliliit kasi gusto ko nakakain ko yung luya. At tapos naglagay ako ng siling berde, bell pepper naglagay ako para lang din may kulay na maanghang masyado yung pula na sili. Ayaw ni Mrs. na masyado maanghang. So naglagay din ako diyan, syempre sibuyas, marami. Tapos pipino tinang para hindi masyado magtubig ang ating kinilaw. At finally, ayan, ang magpapalasang dagat sa ating kinilaw, ang ating seaweed, lato or arroset. Mix natin mabuti, tapos tapos na tayo dyan, no? Basically, done na tayo, pero ibababad natin yan. So, lalagay ko yan sa flat na lalagyan para babad talaga sa vinegar mixture ang ating kinilaw. Tapos, chill lang muna natin yan sa ref. Mabilis lang, 15 minutos lang, pwede na yan. Diba? Pagkatapos ng 15 minutos, and now, look at that. O, diba? 15 minutes, sabi ko, 15 minutes, pwede na yan. Napakalambot ng pusit nung sa ganong oras. Pero, syempre, mas ibababad nyo yan, mas titindi yung lasa, mas masarap. Kaso, medyo hindi na ganun kalambot yung pusit. So, pili na lang kayo ng inyong isasakripisyo, no? Okay na ako dyan sa 15 minutes, pwede na yan. Largahan. Iulam nyo, papakin nyo, o gawin yung pulutan.
kayo na pong bahala. Subukan nyo yung recipe na yan. Maraming salamat sa nag-request. Naku, napakasarap nito. Kung may request kayo, lagay nyo lang din yan sa comment section. Para sa marami pang recipes, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Tipsy Goes Random. Follow nyo ako sa aking Facebook page, Pimp Your Food. Follow nyo ako sa TikTok at Kev_Andrade. Maraming salamat sa palagi niyong panonood, pagtangkilik, pagsuporta, pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyong lahat. Peace!